alam nyo po, tuwan-tuwa ako kay BP Sara kasi tinitignan niya. Tinitignan ni BP Sara yung pinupuntahan niya yung mga nambalatuba sa kanyang congressman at nangangampanya. Yun yung gustong-gusto kong, ito po yung gustong-gusto kong ginagawa ni BP Sara. Hindi po siya yung tao na basta na lang na hihiga na lang at bahala na kayong gawin sa kanya yung gusto nyo gawin. Hindi po. Nakita nyo po, pumunta ron. Nangampanya laban sa Chua. Gusto ko rin mapuntahan niya yung sila Abante, no? Gusto ko rin makapunta siya sa Laguna, no? Lahat ng mga nambalatuba sa kanyang congressman. Baka nga kaya siya naroon sa Leyte, di ba? Kaya eto po, pakinggan niyo po. Hindi ko po sinasabi na ito yung magiging ano, kaya lang may pahiwatig. Okay, pakinggan po natin, no? Ayan, pinatanggal niya po yung ano. Kasi sabi niya, mangangampanya lang po ako. Pwede bang tanggalin muna tong yung seal ng Vice President? Okay, pero hindi po niya pinatanggal yung seal ng Vice President dahil may sinabi po siya, maaaring dinadala niya sa joke pero sa tingin ko magiging seryoso to balang araw. Thank you very much kay Gregory sa 5,000 won. Seal ng Office of the President. Okay. Kung hindi nyo po narinig, ang sinabi niya po, tatanggalin muna natin tong seal ng Vice President at papalit natin ng seal ng President. Di ba? Palaban po ang ating BP. No? Teka lang, ayusin ko lang para hindi po tayo pabalik-balik. May nagpakape, hanapin ko lang kung sino pa yung isang nagpakape. Thank you very much din kay Bimbo Hernandez. Ayan, na nagbigay po sa atin ng $999. Maraming salamat sa iyo, Bimbo Hernandez. Okay. Tutuloy po natin Hanggang doon lang po, maikli lang po yan, hindi po natin pakikinggan yung buong speech. Hanggang doon lang po sa nag-announce siya ng siya ay tatakbo. Pakinggan nyo na lang po yung mga pinahihiwatig. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Narinig nyo? Kung sa presidente lang, mamili na lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kaming problema. Yan po, pinalutang na po yan. Alam nyo naman yung mga Duterte, magaling pong kumuha ng ano yan, no? Magaling pong kumuha. Alam nyo po, kayo kung supporter po kayo, wag po kayo nega lagi. No? Yung sinasabi nyo po kasi, okay po, wala pong problema alam nyo po kasi, pakinggan nyo lang muna si BP Sara. Hindi naman, wag po kayo makipagtalo. Nakikipagtalo. Pinalulutang pa lang ni BP Sara, hindi naman, sinabi na ba na definite na yon? Kulang po kayo. Ibig sabihin, nagsisimula na po si BP Sara na naghanap na ng katandem yan. Hindi naman po hindi naman po yan na nilihim ni BP Sara, talagang tatakbo po. No? Second district ba yung kampanya? Hindi ko po alam. Akala ko po, binabanatan niya si Chua. Akala ko po wala pa pong opisya.
Pag sinabi pong official, nakapag-file na po ng candidacy, lahat po yan lahat po yan ay unofficial, no? Nakakatuwa lang po kasi palaban po si BP Sara, yun po yung sinasabi natin, no? Teka lang po, kulang po kayo. Huwag niyo po ako awayin, hindi po ako taga Maynila. Ang ibig ko sabihin, kung yun man ay hindi distrito ni Chua, si Chua yung binabanatan niya. Okay? Hindi ko pa alam. Chua, di ba? Tama ba? Si Chua ba binabanatan niya? Si Valeriano, mali po. Si Valeriano, yun yung bigotilyo. Yung bagutilyo, yun. O, yun. Si Bagutilyo pala. Pasensya na po, hindi ko po kabisado eh. Tignan nyo naman. Ganun lang po yung pag nagkakamali ka, aaminin mo lang. Pasensya na po kayo, hindi ko po kabisado yung Maynila. Si Valeriano pa po pala yung binabanatan ngayon. Si Chua din binanatan niya. Yan, dalawa po ang binanatan niya. Okay? Okay na po yan. Pero nakakatuwa po kasi palaban po si BP Sara. Yung gustong-gusto po natin kay Tatay Digong, nakikita po natin sa kanya. Hindi niya po hinayaan na siya po ay winawalang hiya lang ng mga congressman. Yung mga nang walang hiya sa kanyang congressman, no? Si Chua at si Valeriano, ay binabanatan niya po ngayon. Di ba ang sarap? Dadayo ka ron, dadayo ka sa distrito, ng bumaba ng mga gumawa sa iyo ng mga walang galang na congressman sa iyo noon, ng mga bumabasto sa iyo noon. Dinayo mo sila para ikampanya na wag silang iboto. Ibig sabihin yung kalaban ni Lopez, hindi si Chua, yung Valeriano. Yan po. Yun, opo, kilala ko na po si Bagutilyo yan, di ba? Sana sa Laguna rin, sana sa Batangas din. Doon sa distrito ni yung kapatid ni Dilima. Nakakatawa po kasi ito po yung mga ngayon naunawaan ko na kung bakit yung kapatid ni Dilima si Luistro. Ang sarap mang asar ni BP Sara, no? Nakakatuwa. Si BP Sara katulad ng tatay niya, alam niyo po, magtotohanan tayo. Hindi po lahat ng mga speeches ng mga politiko ay kagalak-galak, no? Yung hindi po lahat ng politiko nag-i-speech sa may entablado ay nakakagiliw. Si Sara Duterte po tsaka si Tatay Digong, namanan niya po yung yung wit, yung husay sa pagsasalita na hindi kinakailangang ma-effort na parang mga politiko. Normal na salitaan lang. Di ba? Yung ginagawa po ni BP Sara, napaka-normal na pananalita lang. Normal na salita. Tapos, hindi po yung pag ako, hindi po ganun, di ba? Hindi po pala kinakailangan sa public speaking yung parang tumutula ka na katulad nila Chis Escudero o ni Leni Robredo o ni Isko Moreno. Si Isko ganyan din yun. Mahilig din tumula yan. Pero pag yung sinasabi mo kasi galing sa puso, pag yung sinasabi mo walang kapikian, talagang walang naiinip eh. Ako po hindi naiinip eh. Bibihira po yung mga taong napapakinggan ko na hindi nakakainip. Marami pong nag-i-speech na nakakainip. Isa na yung ating Pangulo. Yung mag-amang Marcos. Sa totoo lang po, bata tayo, di ba? Alam natin yan na pag nag-speech po si Marcos, wala na pong ibang palabas sa TV. Marcos po lahat ng palabas. Kaya kahit gusto mo pa manood sana ng TV, mapipwersa ka na lumabas at maglaro. Maaring magaling silang magsalita. Walang problema kung declamation po ang pinag-uusapan. Pero sila po yung mga nagsasalita nakakainip. Yung tatay ni Marcos, ang galing-galing magsalita.
kung tutuusin. Pero hindi naman po tutuusin ng lahat eh. 'Di ba wala kang ano na, putya. Samantalang si Inday Sara, no, tagos sa buto eh. Aray ko naman. Bans Vlog, medyo hinay-hinay ka naman sa mga principal kasi may kakilala akong principal na nasasaktan. Hinay-hinay naman sa ganyan ng mga principal. May nasasaktan ng mga kakilala tayo eh. Anyways. Hindi ba nakakatuwa po na merong mga katulad nila Tatay Digong na at saka yung anak niya na hindi naman wala namang special sa kanilang mga sinasabi. Walang special, wala ring mga intonation na magaganda, pero dahil nagsasalita sila mula sa totoo, no? Nagsasalita mula sa totoong pangyayari. Yeah. Okay. So, alam ko na kung saan nagmumula yung sinasabi ni BP Sara na, di ba nagtataka tayo, bakit si Amy? Yun po, maniwala kayo hindi, ito po sinabi ni BP Sara eh. Yung nagtatalo sila kakausapin nila si BBM tungkol sa impeachment, no? Pero kakausapin niya si BBM sa impeachment pero napunta yung usapan yata nila sa may pagpapalit ng konstitusyon. Nakipagtalo talaga si Amy Marcos sa kanyang kapatid tungkol sa pagpapalit ng konstitusyon. Talagang ayaw ni Amy. So, naisip ko kasi, ito ba si BP Sara seryoso dito kay Amy Marcos na endorso? Yan yung pala isipin sa akin eh. O, maaaring seryoso kasi nasaksihan niya eh. Wala kasi tayo dun. Anyways, kasi ang nasaksihan lang natin na yung pagkakanulo eh. Ang nasaksihan lang natin, siya yung naglalapit kay BP Sara. Siya yung naglapit kay BBM kay BP Sara. Nakakaawa po talagang tignan dahil binabanatan yung kapatid. Wala naman pong pronouncement si Amy Marcos na isinusumpa niya yung kapatid niya. Lahat naman pagmamahal sa kapatid. Naaawa rin siya sa kapatid. Anyways, okay. May binisto si BP Sara na 2 girlfriend daw Tatay Digo. Bigla ako na-intriga Si Hanilet, kung isa yun sa girlfriend na sinasabi, wala tayong problema. Kilala natin lahat si Hanilet, yung nanay ni Kitty. Sino kaya yung isang girlfriend ni Tatay Digo? Na naghihintay, naroon daw eh. Sino kaya yun? Ay, Anik, nagpunta ka ron, nakita ka bang ibang girlfriend? Okay, ito po, sabi pa ni BP Sara. Sige, sumuko na si BP Sara. Ayaw niyong tawaging kinidnap si Tatay Digong. Sige, hindi na siya kinidnap. Ninakaw niyo na lang. Ninakaw niyo na lang si... di ko alam eh. Ngayon ko lang na meron pala doon. Baka sumasalisi ka. Paglabas ni Hanilet, yung mami niya ba? Hindi. Ngayon daw ngayon. Wala naman doon yung mami niya. Okay. Ito po ang mga banat niya kay BP Sara, kay Amy, no? Maganda po nagbibiruan eh. Sabi niya kay Amy Marcos, alam mo, ma'am, sana magpalit ka na lang ng apelyido muna. Pero nung na-realize niya, ay, Romualdez ka rin nga pala. Isasuggest niya sana na gamitin na lang yung apelyido ng no? Apelyido. Hindi yung mami niya, iba pa. Meron ng intriga si Mano. Si BP Sara ng intriga, hindi naman ako. Okay.
magpalit daw ng apelyido muna si Amy. Gagamitin yung middle. Kaya lang na-realize niya, ay, Romualdez ka rin pala, wala. Wala rin. Okay. Ito po, maganda po yung paliwanag ni BP Sara. Pakinggan nyo po Duterte lang talaga, no? Yan, nagkakasundo po lahat, magkakapatid. Nagkakasundo po lahat ng magkakapatid. Duterte. Yan po ang kinakampanya nila. Naroon lang si Amy, tignan nyo, wala si Tignan po ninyo, wala si, anong pangalan nun? Si Villar, hindi niya. Di ba? Hindi niya kinampanya. Naroon lang talaga si Amy. Sabi, ma'am, hindi ka bababa, hindi ka maalis. Okay, ang sinasabi po ni BP Sara, iboto po natin straight Duterte. Mas marami po yung papasok, no? Camille Villar. Mas marami po yung papasok. Mas mahihirapan po silang magdagdag bawas. Mas mahihirapan po silang mandaya. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na recognize naman, no? Nare-recognize naman nila BP Sara na may mga pagtatangka, di ba? May pagtatangka naman na alam naman nila yun. Kaya nga, ito po yung talagang pakiusap. Duterte po, no? Duterte i-straight natin kasi pag na-straight natin, alam nyo, kung kayo po ayaw nyo pong iboto yung mga Duterte, wag na po kayo rito, wag na po kayong mangampanya na wag iboto yung iba, no? Nakakasama lang po ng loob kasi alam po ninyo, nakakulong na po si Tatay Digong, ang sinasabi ninyo, kayo po ay Duterte supporter. Pero isa lang po ang pinapakiusap, hindi po nakikiusap si Tatay Digong na dalawin natin siya, magsakripisyo tayo, mag-rally tayo o kung ano pa man. Wala pong sinasabi. Iboto lang natin yung Duterte. Yan na po ang bayad sa sakripisyo niya. Kung ayaw po ninyo, nahimik na lang po kayo. Nakakahiya po Di ba? Nakakahiya po kasi sasabihin nyo ba, dito nyo pa sinasabi na Duterte ako pero meron akong hindi iboboto. Wag na lang po kayo magsabi na Duterte kayo. No? Wag na lang po kayo magsabi ng Duterte kayo kung kayo po ay mayroong tatablahin. Kasi hindi ako naniniwala na Duterte kayo. Tapos sasabihin nyo, Duterte ako pero ayaw ko kay Kibuloy. Di wag nyo na pong hindi ko po maunawaan. Kung totoong Duterte kayo, lahat po ng Duterte, kinakampanya po si Kibuloy. Pati po si Hanilet, kinakampanya si Kibuloy. Sila po ang nakakaalam kung paano po nagdadamayan yung si Pastor Kibuloy at si Duterte. Tapos kayo, kung mangampanya kayo, ayaw ko lang kay Kibuloy. Huwag nyo na po sabihin na Duterte kayo. Di po ba? Hindi nyo, wala pong Duterte. Lahat po na magkakapatid na Duterte. Kinakampanya po. Alam nila yung pagiging malapit ng dalawa. Isipin nyo po sa tingin ba ninyo, yung pagkakakulong ni Kibuloy walang kinalaman sa pagiging malapit niya sa Duterte? Imagine niyo nga, yung bang pagsuspindi ng prangkisa ng SMNI, sa tingin nyo, walang kinalaman sa pagiging malapit ni Kibuloy sa mga Duterte? Kumbaga, ang dami na pong sinakripisyo rin ni Kibuloy para sabihin mga manawagan lang kayo na tablahin natin si Kibuloy kahit Duterte tayo. Wag na yun. Yun na lang pakiusap nung mama. Di ba? Wag, nakakasama ng loob. Ang dami nating pinag-uusapan na idadagdag na plus 2 tapos yung original natin magtatabla pa kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.